Yung nakikita kasi natin ngayon sa mga nangyayari na ito, lalo yung pag-i-establish nila na ma-impeach talaga si BP Sara at ngayon na isa na namang representative ng mula sa Robicol na si Terry Redon ang nagbigay ng kanyang pahayag na itong si Ramil Madriaga at Attorney Reyno Munsayak, person ni BP Sara, ay may ugnayan din. Parang gusto niyang patunayan na may mga koneksyon itong ano na ito itong tatlong ito pati kasama na siyempre si BP Sara. So yun, bago po tayo magpatuloy, kung nais mong magbigay ng kung nais mong maging bahagi ng ating channel, subscribe nyo muna itong ating channel at pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell. So yun nga, kasi sa mga nakaraang araw, siyempre itong pinag-uusapan na naman itong pag-i-impeach kay BP Sara at talagang dinidinig na ngayon ito o nagkakaroon na ng pagdinig para ma-establish nila kung ang pag-impeach kay BP Sara. At itong si Ramil Madriaga, ang sinasabing dating bagman ni BP Sara, ay naging resource person ito ngayon at talagang humarap sa pagdinig. At dahil dyan, itong si Representative Terry Redon ng Bicol ay parang may ano siya may sarili siyang obserbasyon at talagang kino-compare niya kung ano ba talaga ang ugnayan ni Ramil Madriaga at Attorney Reynold Munsayak, ang spokesperson ng ating BP Sara Duterte. So sa ganitong sitwasyon, siyempre ang bawat magkabilang panig nito ay gumagawa ng mga akbang para kumpirmahin at i-verify lahat ang mga koneksyon ng mga ito, kung bakit ano ba ang mga naging bahagi nila para ganun na lang nila ini-establish yung mga ganitong ebidensya. Kasi nga para mapatunayan nila ito na talagang may ugnayan itong mga to, kasi siyempre alam natin na dinideny ni BP Sara itong si Ramil Madriaga at para sinasabi niya na wala siyang connection dito. Ngayon itong si Representative Redon, ang nais niya ay ipakita at talagang ihayag kung ano ang naging kaugnayan ng mga ito. Tinitingnan ko rin ngayon na nagkakampi-kampihan na rin halos ang mga from Bicol. Kung natin titingnan, si Trillanes from Bicol, si Laila de Lima ay from Bicol also, sino ba tong sa Senado, Hontiveros, Bicolano din ang asawa nito. So kung ating titingnan, kung ating pagbabasihan ng mga yan, yung bawat lugar na mga pinanggagalingan ng mga sinasabihin natin kumakalaban kay BP Sara, at talagang sila yung mga taong unang nag-aakusa sa ating Vice President Sara Duterte, na siya ngayong hindi talaga inaamin ni BP Sara na talagang may kaugnayan sa kay Ramil Madriaga. Nakakalito kung ating iisipin. Panoorin natin tong video, ipapakita ko sa inyo. Ito si si Terry Redon, no? Yan, Terry Redon. Yan yung member ng House of Representatives. Alam po ninyo, tinitingnan namin yung mga Facebook account po ng ISIP, one of the parang branches nila. Meron po doon sa mga litrato na ini-endorse no pong ISIP group, which is basically the group of Madriaga, endorsing or supporting yung pong one party list, no, in which Mr. Munsayak happened to be the first nominee in 2022. So I Dati na po yan. kasi nagulat din ako when we were looking into the details. Okay, hindi sila magkakilala, sure, why not, diba? Pero nung tinignan ko yung Facebook page of ISIP, I think Binangonan Rizal,
meron doon, parang rini-repost yung mga I think yung mga promotional materials, campaign materials po, na I will state the name of the, parang Bayanihan Act as One. Yung po pangalan ng party list ni Mr. Monsayak po noong 2022. So, ibig ko sabihin, I'm sure, bakit ka naman magpo-post ng mga, di ba? Hindi mo naman sinusuportahan. I mean, you're an outrightly political page, hindi ba? For the campaign. You're campaigning for the Vice President, hindi ba? Why would you post party list? Hindi ba? Kung di mo naman kilala yung mga nagkakampanya para doon. So, it wasn't mentioned in the supplemental affidavit, but I am breaking it in your show. Kasi nga, well, it adds a little bit more credence na baka naman magkakakilala talaga silang lahat. Kasi, At the very least, ito pong tatlong ito. na-establish nga dahil nga nagpakita sila ng support sa party list. Tama po. Parang ang ibig tukuyin dito ni Representative Ridon ay yun nga, yung ugnayan ng tatlong ito. So, ngayon, tingnan nga natin. Miss? Yung ano naman ang kaugnayan ni... Nag-issue naman ng show cause order ang Office of the Ombudsman laban sa isang Assistant Special Prosecutor na nadawit sa affidavit ni Madriaga. Nagbabalik si Mari Ocampo. Planong ipatawag ng Office of the Ombudsman ang dating aide umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ito ang kinumpirma ni Assistant Ombudsman Nico Clavano ngayong Huwebes matapos tumestigo si Madriaga sa impeachment proceeding ng bise nitong Martes. 2025 noong unang nagpasa si Madriaga ng kanyang sworn affidavit sa Ombudsman. Ayon kay Clavano, kailangan makaharap ng Ombudsman si Madriaga para timbangin ang mga pahayag. Right now, he is showing up at the house and we will allow them to do their own questioning there first before we come in. Pero I believe the credibility will be seen more so when we are able to have a face-to-face with him. Aniya, ipatatawag si Madriaga kapag natapos na niyang magampanan ang kanyang papel sa impeachment proceedings. Ayaw din namin magulo na nandyan na nga siya, nagte-testify ho siya sa house, tapos kami din. It might be a little bit confusing for Mr. Madriaga. So, papaunahin natin yung house, tsaka natin siya kakausapin. Hinimay ng mga kongresista ang laman ng affidavit ni Madriaga kung saan patong-patong ang mga aligasyon nito sa iba't ibang individual. Kabilang na mga aligasyon ng pag-deliver ng mga duffel bag sa Office of the Ombudsman noong panahon ni Ombudsman Samuel Martires. Una nang umalma si Martires sa mga sinabi ni Madriaga, habang ang isa sa mga umano'y recipient ng bag na si Attorney Ryan Kilala na kasalukuyang Assistant Special Prosecutor ay pinadalhan na umano ng show cause order mula sa Internal Affairs Board. The allegations as against Attorney Ryan Kilala from our monitoring of the impeachment hearing seems to be much deeper. Tapos may mga pictures pa, may mga videos. So yun po yung inuna natin ngayon. Nag-issue nga tayo ng show cause order sa kanya. Parte umano ito ng kanilang proseso para mapanatili ang integridad ng kanilang opisina. We will make sure na yung mga ganyang kwento, we get to the bottom of it, understand kung ano talaga nangyari, and we will resolve on that basis. Sa April 22 naman, nakatakdang humarap ang Office of the Ombudsman sa House Committee on Justice para ipresenta ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE mula 2007 hanggang sa kasalukuyan. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Ipatatawag ng Ombudsman si Ramil Grabe, ano? So, yun na. Talagang marami nang idinawit itong si Ramil Madriaga. At hindi natin alam kung saan na talaga patutungo itong mga usapin na ito. So yun, at sana ay nagustuhan nyo itong ating ibinahagi. Kung nais mong magbigay ng iyong komento, mag-comment lang sa video mismo na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless sa inyong lahat.